subject is Achieving Our Destiny. Under po siya ng personal management. At dito po tayo sa Roman number 4. What are the root causes of financial bondage? Yung common causes na tinatawag na financial bondage. Sige po tayo muna yung manalangin. Okay, Sister Emma, open us in prayer. Baligtaran. Amen. So last day ng atin pong klase sa trimester po na ito from January to March po. At next week, panibagong trimester po tayo from April, May hanggang June po. And hopefully matapos natin ito ngayon, itong pinag-usapan po natin. So, achieving our destiny. What are the root causes of financial bondage? So, ano-ano raw po yung mga common causes o yung ugat? Bakit kumbaga sana nahihirapan ng tao, naghihirapan tao o kaya kinakapos, 'di ba? O nababaon sa utang, no? Yung mga ganoon Ang una po dahilan, ang unang ugat ng tinatawag na financial bondage, the inability to trust God. Yeah. Inability to trust God. Ibig sabihin kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Sabi po ng Awit 37:7, pakibasa po. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umulad man sila. Yun, di ba? Rest in the Lord. Sabi magpahingalay sa Panginoon. And wait patiently for Him. No? Kaya mahalaga yung tinatawag na wait patiently, no? Yung tugon niya. At sabi ng do not fret because of him who prospers in his way. Huwag daw kainggitan, di ba? Yung mga gumiginhawa o yung mayaman, lalo sa maling kaparaanan. No? Yun nga sinasabi, no? Because of the man who brings wicked schemes to pass. So, kasi po, ang nakalaan talagang kayamanan ng Panginoon na inilaan ng Diyos sa atin, yung yaman na walang halong kaguluhan. Di ba? So, yan po. Sabi nga, He make us rich. Yun naman yung katabi mo, rich ba? And He had no sorrow with it. Yan ang maganda rin, no? Walang halong tinatawag na kaguluhan. Kaya magtiwala lang po sa Panginoon. Amen po ba? Kayang-kaya ni Lord na paghinawahin ang buhay natin. Pangalawa po na dahilan o ugat ng tinatawag na financial bondage, yung tinatawag na covetousness. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 and Luke chapter 12 verse 15. Basa nga po. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasamaan, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Diba?
And he said to them, take heed and beware of covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. No? So kaya kahit pala nasa iyo na lahat ng kayamanan, pwede ka pa ring maging malungkot. 'Di ba? So ang buhay ng tao raw po ay hindi po masusukat, yung ganda ng buhay, yung ligaya ng buhay. Hindi porket marami kang ari-arian, masaya ka na. Akala nyo masaya 'yun. Karamihan nga na maraming ari-arian, malungkot eh. Hindi magkanda ugaga eh, 'di ba? Hindi makatulog. Iniisip nila yung mga kayamanan nila, iniisip nila yung mga business nila na pagkarami-rami. So, yan po. Sabi po ng 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness. Kanina salitang ginamit, covetousness, Dito naman, greediness, kasakiman. Diba? Yung mga tinatawag na sakim, walang kontento yon. Diba? Hindi mapuno-puno ang bulsa niyan. Kahit na isang bayong bigay mo dyan, one more. Diba? Kaya marami pong sabi nga, dahil sa kanilang greediness, what happened to them? They pierced themselves through many sorrows, di ba? Umahantong sa tinatawag na yung kalungkutan, di ba? At yung ibang araw po ay nalayo sa pananampalataya. Di ba? May mga ganoon no? Oo. Letter C, greed. Ecclesiastes 4:6. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot na nagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Oo, di ba? Mas mainam daw po isang dakot na may katahimikan kaysa naman dalawang dakot. Ano naman daw? Na para kang humahabol sa hangin. Ano ibig sabihin nun? Walang patutungo. Hindi ka na kontento? Walang saysay. Hindi ka contentment, hindi ka kontento. Naghahabol ka pa, kahahabol mo, takbo naman ang takbo hinahabol mo. Di ba yung mga ganun eh. Kaya di ba meron tayong kasabihan pera na nga, naging bato pa. Di ba yung mga ganun So, halimbawa, kasi yung mga greedy, sugarol, di ba? Mga sugarol. Pagka nanalo ka, Gusto pang manalo. anong mo? Gusto mo pang manalo ulit, Hindi ka makontento. Baka lumaki pa. Oo, kaya yung mga kumbaga sa Panalo. naloloko yung mga lalo na yung savings. Maglagay ka. Halimbawa, ganang 500, kumita ka agad ng 500, Wala akong ginagawa. Wala kang ginagawa. Easy man. Di sasabihin tapos atin ka uli ng dagdagan ninyo para malaki ang kita. Todo mo na. Di ba? E di sinubok mo uli, sige, 1,000, lagay mo. Naging 2,000. Okay Hindi pinamalita mo na. Ito, malaki kitahan dito. Mabilis ang pera dito, di ba? Parang yung bago ngayon yung nauuso sa online, di ba po? Oo, online. Akala nila panalo sila pero ang totoo nakaprogram na yun. Wala naman nananalo doon. Totoo, pinapanalo ko lang sa una. Konti. Di ba? Ng konti. Bandang uli, todo mo na ang kabuhayan mo. Wala na. Ganun na mangyari. Ganyan din, kahit yung mga savings na yan, yung mga minsan sumasala mo yung mga pastor eh. So, kahahabol. Yun nga, naging doble yung mo, nag-2,000 na yung mo. Eh di, todo na natin, 100,000 na lagay natin. Kasi gusto mong malaki madodoble yung 100,000 natin. Gusto makulay na. Biglang nawala ng balita. Ganyan yung nangyari sa Marami. pamangkin ko Bishop eh. Yung pamangkin ko na nasa barko Bishop. Lahat, pati tatay niya. Yung may laro Bishop na parang
B-Max ang tawag eh. BMAX. Oo, maglalaro ka lang noon, tapos, may mga premyo, ang dami. Hanggang sa, yung tatay niya, binigyan niya ng tablet, umaga pa lang, naglalaro na noon. At saka ang puhunan Bishop Dalat. Pati yung mga pamangkin ko sa abroad, sa Dubai, na muunang talaga, may $200, may, edi, nung bandang huli na, tumakbo yung, wala nang balita doon sa pinakang upline, yung pinakang Upline, na yung wala na. apps. Kaya naman na nila. Oo, kasamahan niya pa sa barko yung mga downline niya. Tapos, Patay. yung mga kapatid ko, namuhunan din, lahat ng pamangkin niya. So, ang nangyari, dapat meron kaming family reunion ng July. Hindi natuloy. Sabi ko, bakit hindi tuloy? May atraso. Tita Emma, kasi anong pag-uusapan doon? Pagdating doon sa family reunion. O bakit anong nangyari sa ganito? Bakit nawala yung puhunan namin? O bakit ka natalo? Yun ang pag-uusapan lang doon. Kaya hindi natuloy yung family reunion namin. Yun, kaya nga. Oo, nadami. Ibig sabihin marami na i-scam ng ganyan. Dami mga investment scam ang tinatawag. So, hindi talaga dapat tayo dyan. Ang daming naniwala kasi yung pamangkin ko nagpa-premyo pa ng automatic washing machine. Ay, totoo pala. Sali sila. Salihan na. Salihan. Pag nag-recruit ka, ikaw na ang dudumugin dyan sa'yo. Ikaw nag-recruit eh. Ang umulan, $4, $200. Di ba si nadamay din niya, yung anak ni Vilma Santos. Ay, oo. Nabalitaan niyo yun, si Lucky. Suhan siya. Lucky ba yun? Si Luis po? Luis? Ha? Si Luis. Siya, di ba laki? Oo. Anak niya. Siya, ano pala yun? Damay dun. Ang matindi doon yung Pero siguro na lang. Kumbaga sa Mary, sila na lang ng mga magulang. si Mary. So, mahirap Kaya kailangan natin wisdom, no? Islam talaga. Oo. So, ibig sabihin kasi sa greedy, yung greediness, we always want something a little better than what we have, di ba? Or what others have. Yun ang kalingan ng mga tao Gusto ko magkaroon ng ganito, ganyan. O kaya nakita mo yung kapitbahay mo, dumalaw ka, di ba? Ang laki ng TV niya. Pag uwi ko, bibili na ako ng TV. So, or we always have to have the best of everything. This attitude could be a spirit of pride in that we want to be perceived or more affluent than we really are. Amen? So, thank you. Pala siya. Kaya magkakaiba sila, Covetousness, greediness, Sabi nga ng better a handful with quietness than both hands full together with toil and grasping of the wind. Diba? Mas maigi na isang dakot, sabi ro, kaysa naman 2 dakot. Diba? Pero nga together with the toil and grasping for the wind. Sabi na Ecclesiastes 5:10, sige po. Ang dahamang sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakit sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Yung kita mo, Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Wala talagang kapuluhan, He who loves silver will not be satisfied with silver. Parang he who loves gold will not be satisfied with gold. He who loves dollar, he will not be satisfied with too many dollar. Ganun lang yun, Kaya, mahirap yung ganun, Nor he, sabi ro, who loves abundance. With increase, this is also vanity. Walang katuturan. Yan po yung mga katotohanan nito. And in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, but know this. Sige, Tagalog. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kahirapan.
sapagkat ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa salapi, palalo, pagmataas, mapagsalita ng masama laban sa Diyos. Suwail sa magulang, walang utang na loob at walang kabanalan, walang pagmamahal, walang awa, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at hindi mahilig sa mabuti, taksil, padalos-dalos, mapagmataas, maibigin sa kalayawan kesa sa Diyos. Nagpapakita sila ng anyo ng kabanalan, ngunit itinatatuan nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ganyan. Having a form of godliness, but denying its power. May mga ganun pala, no? Ito yung mga yung mga lovers of themselves. Diba? Ano pa? Lovers of money. Lovers of pleasure. Rather than lovers of God. So, tatlong mangingibig ito no? Mangingibig sa sarili, yung makasarili, yung mangingibig sa pera, mangingibig sa kalayawan. Yan po yung mga tatlong uri, no? Yung pinakamagandang mangingibig diyan lovers of God. Ano po? At letter D, lack of self-discipline. Ito po, maraming ganito, no? Yung pag ikaw nag-shopping, dampot ka ng dampot kahit hindi naman kailangan. Di ba? Basta yung mga ganun, no? Sabi nga we do not have the ability to deny ourselves and save ahead of time for things that we desire. When people want something, they are more interested in creative financing than saving over a period of time. The truth is that they would appreciate the purchase more if they waited and worked for it. So, isa po sa tinatawag na common causes ng financial bondage. Yung bang kahit hindi mo kailangan, bibilhin mo. Di ba? Isa yan no? Kahit hindi needs. So, yan pong And letter E, overindulgence. Ano sa Tagalog? Overindulgence. Basa muna, 21:17 ng Proverbs. Ang taong maluho at mahilig sa Yun, alak ay pala. hindi yayaman. Bagkus sa hirap siya ay masasadlak. Maluho. Di ba? Sabi, hindi pala yayaman yung maluho. At yan din po, no, sa Luke chapter 15, verse 11 to 14. Sabi nga uli ng Proverbs 21:17, he who loves pleasure will be a poor man. Diba? And he who loves wine and oil will not be rich. Diba? Ano lasinggo? Yung mga lasinggero raw, hindi raw yaman. Maluhis. Maluho at saka lasinggero. Diba? Oo. Talaga gumon sa alak. Talagang no? Basta ibig sabihin, not just only alak no? Gumon sa bisyo. Diba? Hindi raw yayaman. Kaya ganyan po kahalaga yung ating overindulgence. Sa Tagalog, maluho. Diba? So, we so enjoy the pleasures of life and the extravagant lifestyle that we spend unwisely, having nothing left for necessities. Diba? Kaya yung iba, pagdating ng sweldo, diretso ng kabaret, pag uwi, wala na may abot kay misis. Diba? Yung mga lasinggero at mga maluluho, diba? Yung iba pa naman, pagka nalasing, lumalabas ang pera, kahit kakukunat-kunat pagka hindi lasing, di ba? Biglang nagiging Ganun one for the road, di ba? Nagiging galante. galante. Oo, nagiging galante, no? Ganun ba kayo dati? Nung araw ng mga lasinggero pa kayo? Isa ganun Oo.
Meron nung kasamang ganyan na dati nagtinda na isda. Pagka napunta ng beer house, biglang nagiging galante. Ito naman mga babae naman, na mga haliparot, yakap na yakap sa kanya. Panayang taas ng kamay. Pag tumaas ng kamay yan, ladies drink yan. Diba? Dahil pag pumulakpak pa yung halimbawa marami kayo, no? Lasing ka na, yabang mo no? Ngayon, malakpak. Pag pumalakpak kayo, one for the road na naman yun, di ba? Alam mo na yun. Tuwan-tuwa naman yung mga waiter noon. No, Pastor Joey? Robert, kung naubos ang pera niya yan. Hirap ka na. Sino? So may mga ganun pong mga talagang Pagdating sa pamilya, utang. Yun ang mahirap Kaya iba talaga mapalad yung mga may asawang Kristiyano. Di ba? Pag Kristiyano ang asawa, nailalagay sa tama ang ang kinikita, di ba? Hindi mailalagay sa bisyo. So yan po yung mga Pag Kristiyano rin yung may bahay, edi mailalagay din sa tama, di ba? Kaya balansyado lang. Dapat kasi kailangan yung tinatawag na unwisely spend kasi ang mga nangyayari, unwisely spend. Instead na gagamitin sa necessities. Yung pangangailangan talaga, yung needs talaga. Hindi wants. Di ba? Doon mo dapat yan. So, the definition of overindulgence is a responsibility spending for items that yield temporary satisfaction with little utility. Temporary satisfaction with little utility. Yan pala ang definition niyan, overindulgence yung irresponsibleng paggastos ng mga tinatawag na mga gamit or items. Like for example, hindi ka makontento sa cellphone. Gusto mo cellphone, magkano mahal na cellphone ngayon? 100,000 meron na. Yung 70. Di ba may mga Hindi ka, ayaw mo ng Vivo. Gusto mo yung latest iPhone So pinangutang mo pa. Di ba? Niloan mo pa loan. Sumakay ka ng jeep. Tinabihan ka ng hold-upper. Di ba? So, iyak ka ngayon, di ba? Kasi ang mahal-mahal nun. Pwede ka naman magka-cellphone na hindi ganong mamahalin. Di ba? Mahalaga, may cellphone. Magagamit ka. So, yan po. Ano sintomas nito? Ang sintomas po dito, sabi, symptoms include such things as eating out too much, offering to pay the tab for others, or using the excuse, so we owe it to ourselves. Overindulgence. In Proverbs chapter 21 verse 17, he who loves pleasure will be a poor man, and he who loves wine and oil will not be rich. Di ba? Yan po. Ngayon, letter F, lack of knowledge or ignorance. Hosea chapter 4 verse 6a. Nalipot ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Yun. Sapagkat pinakwil ninyo ang karunungan. Pinakwil ko rin kayo sa bilang paris. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kakalimutan ko rin ang inyong mga anak. Amen. So, sabi po ng 4:6a, my people are destroyed for lack of knowledge. Mapapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya pinag-usapan po natin itong mga bagay po na ito.
So, we abuse credit without realizing the bitter fruit of high interest rates. Di ba? Yung iba talagang, ano yun, no? Kumakapit sa patalim. Like for example, utang ka ng 5-6. Di ba? Kaya iba talaga nagiging alipin eh. So, misa kahit di kailangan, uutang pa rin. Ganun. Bandang huli, naalipin ka na o kumbaga hindi ka na makalaya dyan sa pangungutang. Pwede naman may raos naman. Oftentimes, by the time we have something paid for, we have paid double or even triple for it. Sabi nga, there is no way to borrow your way to success. No. Meron kayo nito, there is no way to borrow your way to success. Ano ibig sabihin nito? There is no way to borrow your way to success. Ano sa Tagalog? There is no way to borrow your way to success. Wala raw daan. Daan. O paraan. Para manghiram ng sarili mong tagumpay. O sa tagumpay ng iba. Diba? Kaya ikaw mismo. Paano mahirap ang tagumpay? Oo, walang paraan para mahiram ang tagumpay. So, work out talaga ito, no? Tulungan natin yung sarili natin. Magandang tagumpay yung pinaghihirap. Yes, oo. Kailangan mo talaga siyang Kaya lang kung ikaw ay pinanganak ng golden school, Oo. meron na silang Lalo na sa... Oo, Sabi kaya, ko dito, paglabas mo, walang tunay na tagumpay na nakukuha sa utang. Ang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at tamang pamamahala. Oo, yun. Sa pang interpretation, ano. Kaya, kailangan natin ang tawag na kaalaman. Kaya maganda pinag-usapan natin yung mga bagay na ito. Roman number 5. What is wrong with borrowing from a biblical point of view? Ayan. Masama ba mangutang? At meron bang tinuturo ang Bible na masama ang mangutang? Meron po. Oh. Sabi nga God is faithful to warn us about many problems with borrowing. Many problems with borrowing. Wala na kayo? Many things could be included. But the main problems include the following. Ito po ang mga tinatawag na biblical point of view. No? Number 1, o letter A, borrowing puts you into bondage and makes you a slave. Proverbs 22:7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Di ba? Ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang o nanghihiram. Di ba yung nangungutang daw no? Kung nangungutang, ang bait nung naniningil ka. Lang, may mga ganun, ano? Matapang mo siya. Pautan ang tuyo eh. Oo nga, parang nag-iba ngayon, ano? Sa ngayon, Iba na, baliktad na siya. Siguro habang nangungutang lang, ano? Pagka nakautang na, Mas matapang pa Oo. sa tingin. singilin mo, reklamo ka pa, o kaya, yun nga, awayin ka pa. Kaya, mas mainam na, kaya nga sabi ko, sa church, bawal na mag-utangan. In-announce ko na pinagbabawal ko na mag-utangan, magpautang. No? At wag nyo rin uutangan ng pastor. Di ba? Di ba? Ang pastor, wag din mangungutang. paano bin-offer sa'yo? Kaya pagka na-bless kayo, unahin yung pagpalain ng pastor. Amen. Di ba? Ganun yun no? Ang problema
Pag may problema, lapit na lapit kay pastor. Pray for me, pray for me. Nang pinagpala naman, hindi maalala ang pastor para balikan at pagpalain. Yung mga ganun eh. Ano yan eh, aside from pray for me, at saka mayroon pa. Yun nga eh. So, when we borrow, we actually put ourselves into a state of voluntary slavery. Voluntary slavery, no? Parang nilalagay mo rin sa sarili mo. Voluntary slavery. Eh, naalala ko kasi merong ano eh, may utangan na grupo. Di ba? Lending naman ang utangan nila. Yung grupo yun, ano? Pagka utangan, nakagayak sila, dami-dami nila. Pina-priority nila. No? Kakasingilan na. Oo. Pag magsisimba, hindi makita sa simbahan. Di ba? Yan. Pagka yung ano eh, talagang inuuna nila eh, no? Pina-priority nila. Hindi nila alam, parang every time na mangungutang ka pala, nilalagay mo yung sarili mo as voluntary slave nung nagpapautang. Di ba? Kaya masarap mabuhay na walang utang. Amen. Malaya ka. Kaya naman, Bishop. Kayanin natin 'yon, ano? So lalo na yung iba, naghahanap buhay ka para lang sa pambayad lang ng utang. Kaya tama talaga yung Bishop na pag hindi naman talaga kailangan, huwag natin pilitin yung sarili. Hanggat maaari, oo. Kasi kami, testimony, lumaya talaga kami sa utang. Kasi nung time na isa pa lang yung anak namin, hirap kami. Nung naging anim, tugat din dahil naging sumagana. Nakalaya na. Hindi po, kasi yung ano talaga, yung feeling, Hindi na kaya. pangak po eh. Hindi ka pa natatapos sa isa, gusto mo na naman po ba? Kasi pagtatapal doon sa isa. Ngayon, yung talaga kami, Oo. nung naging Christian kami, talagang nung naging totoong Christian, ipinag-pray namin, Lord, palayain kami talaga sa utang. Kaya nung time na tinugon naman ni Lord, every time na mag-alok sa amin, hindi, sa sunod na linggo lang, hindi po talaga. Hindi, bukas na, hindi po. Pag walang pera, hindi talaga pwede. Yun po yung naging mindset ko eh. Maliban lang doon, siyempre, yung mga basic natin na, yung nilaro ko, yung clothing, normal yun eh. Pero yung mga basic needs natin na aalokin ka, gusto mo sa linggo na yung bayarin, hindi talaga, pas talaga. Kung may pambili, bibili kita. Pero kung wala, hindi pwedeng utang. Yun, na-overcome po namin yung Bishop. Yun. Diba? Masarap eh, makalaya yung ma-overcome mo yung ganyang senaryo. Sabi nga ng German proverb, no, meron palang German proverbs eh. He who borrows sells his freedom. Diba? Parang binibenta mo raw yung kalayaan mo. Yun ang ano eh, no? Isa pa po, unknown ng author, before borrowing money from a friend, you'd better decide which you need more. Diba? Bago ka raw po umutang sa mga kaibigan mo, no? Anong dapat gawin? Isipin mo raw, no? Ano ba? Kailangan mo ba to? Diba? Baka naman hindi mo ba kailangan. So, the rich rules over the poor, and the borrower is servant to the lender. Realidad po yan. Totoo po ito. Ang mayaman, nagro-rule sa mga mahihirap. Amen? Practical po yan. Common na common po yan. Kahit sa mga magkakapatid, kahit yung pinakabunso ka, ikaw yung mayaman, ikaw pa rin ang pakikinggan ng mga panganay. Di ba? Lalo kung ang panganay hindi nakapag-aral, tapos isang kahig santo ka. No. Ate, ikaw tagahugas ha. No, ganun, no. Ate, ikaw. Tinawag mo pa akong ate. Parang naibibenta yung bird. Oo, pati pagka panganay na nababaliwala.
Kaya iba rin talaga yung ano, iba yung may pera ka, sa totoo lang. Oo. Ang liit ng tingin ng mga tao kapag wala kang pera. Tama ba? Kaya kailangan talaga hanggat may pagkakataon, gumanda ang buhay, guminhawa ang buhay, gawin po ninyo yan. Amen? Makapag-aral, hanggat pinag-aaral, nakatapos ng pag-aaral, upang may maganda kang trabaho. Di ba? Realidad po ng buhay itong pinag-usapan natin na to. Practical. So letter B, borrowing presumes on a future that no one can know. James 4:13 to 15. Proverbs 27:1. James 13:14 to 15. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kami mananatili doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad mawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Amen. So, in Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Huwag mong ipagdamor ang araw ng Oo. bukas sapagkat Hindi mo alam kung anong mangyayari. Di ba? Kita niyo yung mga realidad na nakita natin? Itong panahon na ito, mayaman siya. Paglipas lang ng 5 taon, pulubi siya. Yung mahirap ng panahon na ito, paglipas ng 10 taon, siya naman ang mayaman. Tingnan yung mga katotohanan na to. Di ba? Dami natin nakitang ganyan. Binigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na guminhawa ang buhay, hindi naging tapat, no? Naging irresponsable. Kung ano naman pinagagawa sa kanyang kayamanan, naging pulubi, naghirap. Di ba? So, yun naman dating naghihirap, nag-aral, biniyaan ng Panginoon Diyos, gumanda yung buhay, bumaliktad. Parang gulong lang talaga yung buhay, ano? Kaya sabi dito, do not boast about tomorrow. Hindi natin po pwedeng ipaghambog ang araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Amen? Lagi lang tayong sandal sa Panginoon. Lagi lang tayong nakaano sa Panginoon. Dami mga ganyan. Ayan, nabalitaan ko nga si Rolando Navarrete. Siyempre, naging champion yun. Kilala niyo yun? Boksingero. Nasa Peaceport na lang. Oo, di ba? Ano na ngayon? Marami, mga artista na sumikat, hindi naging, John Regala, like for example. Sikat na sikat siya. Ang galing-galing niyang kontrabida. Galing na aktor. Hindi pinagyaman. No? Kumbaga sa pleasure. Lustay dito, lustay doon. Gimmick dito, gimmick doon. Barkada rito, barkada doon. O na magkasakit. Wala na. Diba? Kahit pamilya. Hindi maasahan ng barkada. Hindi makatulong ang barkada. Yung kaya meron lang do not boast about tomorrow. Bakit? For you do not know what a day may bring forth. Para sa lahat ng tao ito. Kaya ang ipagmamalaki lang natin yung ating relasyon sa Panginoon, ang Diyos. And letter C, borrowing removes our finances as a major avenue of God's confirming guidance. James 4:3. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Di ba? You ask and do not receive. Why? Because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures.
Kaya hindi po lahat ng hinihingi natin ay binibigay. Di ba? O tinutugon ng Panginoon. Nakita niya yung puso. Minsan talaga ang tugon ni Lord, no. Malaking no. Di ba? May narinig ako na lahat daw ng hinihiling natin tutugunin ng Panginoon, tinutugon ni Lord ng yes. May condition ng Lord. Ang Diyos daw laging yes. Yan, tubig. So, di ba? Mahirap po kasi mag-conclude na laging tutugunin ng Lord. Ang Lord lagi rin po siyang may condition. Oo, may condition Ito hingi ng hingi pero hindi makatanggap. Hindi tumatanggap. No, you ask. Oh. And do not receive, samantalang ang pangako. Ask and it shall be given to you. Mahirap po siya pingitan. Ito nyo, pag hindi mo balansyado, kasi may nagpipray, sabi ko laging yes ang Lord. Diba? Gagamitin, Matthew 7:7. Ask, and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Bakit naman dito sa James chapter 4? Chapter 4 verse 3. You ask and do not receive. Diba? Bakit? Because sabi nga, you ask amiss. Mali ang hinihingi ninyo. Liang ko. Hindi kalooban ni Lord. Diba? Kasi pag na kay Lord ka, nasa Panginoon ka, ang hihingin mo, will niya, not your will. No? Not man's will, but God's will. Kaya, sasagot siya. Oo, di ba? Yun ang malinaw na sinasabi diyan. At ang sabi nga, bakit amiss? That you may spend it on your pleasures. Di ba? Bakit miss? Gagamitin mo lang pala sa kalokohan di ba? For your pleasure. Kaya magkaiba po ang needs, no? Sa wants. Magkaiba yan. Iba yung wants, iba yung needs. Pag needs, tutugunin talaga yan ng Panginoon Diyos. No? God will supply all your wants. God will supply all your needs. Di ba? Yun ang sinasabi. Yung mga pangangailangan. At alam naman natin kung ano mga basic needs natin. Di ba? Sabi ng Bible, pananamit, shelter, di ba? Food, water. Okay, yan po. Letter D. Borrowing encourage a lack of faith in God's provision and ability to supply. Ito raw pong pangungutang. Pangungutang para bagang pagpapakita ng tinatawag na kakulangan ng pananampalataya. Di ba? Na ang Diyos ang siya magpo-provide. Na siya ay may kakayanan. God has an ability, no, to supply all our needs. Amen? Huwag ka nga lang talagang tamad. Di ba? Kasi ang Diyos po, di ba? Kahit nga yung mga ibon, pinapakain niya Yan nyo Sabi ng Bible. Pero yung ibon, hindi na natili sa pugad. Lumilipad ang ibon, naghahanap ng mga matutuka na mga bayabas. Kung ano man na matuka niya, di ba? Hindi niya hinahantay na dumating sa pugad. Pero may prepare ang Diyos. May inihanda ang Diyos na mga Kaya nagtataka, magpunta ka sa gubat, daming bayabas. Wala naman nagtanim. Ibon pala nagtanim. Alam mo naman butas-butas yung mga bayabas. Kaya, di ba? Very common sa mga bundok. Bayabas ang marami. Akatawa natin mga panig yung kasi sa umaga nakikita namin nagkukumpulan ng bayabas sa
Oo, di ba? So, yung pala mga tinuka nilang mga nahinog na mga nalaglag sa lupa. Kahit saan yun. Oh, yun na yung Pinangalan pala nila. para sila na rin nagtanim Kaya dumadami. Ganun po yun eh. Pilipos 4:19. At Sa hindi mauubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Hindi raw nauubos yung kayamanan ng Panginoon, di ba? At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Nauubos, hindi nauubos. Sabi ron God shall supply all your needs. No, hindi siya sinabing God supply all your wants all your needs. Yung basic needs talaga. Kaya kita nyo, nagkaroon ng COVID-19. Di ba? Takot na takot na yung mga tao noon. Pero panahon ng COVID-19, punong-puno yung refrigerator natin. Ako po, Ayuda. matotoo po. Nanghirap kami sa home credit kasi may business kami. Yung maliit lang naman, 30,000. Nawalan na nga na, diba? Nahinto yung mga trabaho namin. Pero nabayaran ko yun. Yung, na-delay lang ng isang buwan. Pero sabi ko, iyan ko kasi nawalan ng trabaho. Siyempre, bigay ng Provide. pambayad ng provide. Yung church namin, kasi sa malaking church namin, kada linggo meron kaming ayuda. Ang laki na namin, ang allowance namin. Pero wala kami yun. Ang laki na allowance namin. Kaya sabi ko, praise ka, nabayaran namin. Although 30,000 lang yun. Pero yung panahon nila na wala kang trabaho, mahirap magbayad. Oo, kasi ang daming ayuda nun no? Merong 4K, may 8K, may 16K. Magugulan ka. Di ba? Ay, sa amin no, hindi mo Ha? Hindi binigay ni Chen. Nakatatlong pirma kami. Ay, ganon? Kami, dito, bagong silang, halos, may itlog merong pa. mga, oo. Nagsisiw. Meron pa ako na contact noon, ng contact, kasi nakalimutan ko pangalan, taga Pampanga. Binigyan kami ng ng itlog na isang Ang dami ng tayo na. Oo, ang daming itlog Hindi doon. pa naging sisiw na. Itlog na Tumutunog na siya. yung pula, ano ba yun? Yung Kami na? ang bishop, binigyan kami yung May manok ka pa na yung binigyan ka sinisigang na ulo ng Oo. salmon ba yan? Salmon. Oo. Ang daming binigay sa amin, siguro mga 10 Daming, kaul. Dahil sa supply talaga. hindi na maibibenta kasi di ba bawal na ibenta na Oo. may closure yung ginawa, pinamigay sa amin sa truck. Pumunta kami sa Kaya ang daming supply noon. Hindi ko lang alam. Basta alam mo lang yung yung source ng mga supply na yan. Kasi tayo naman kinokontak yung mga pastor, karamihan Tsaka may access din tayo sa paglabas, hindi Apor. kami naharap. Apor. Oo, yun. Authorized person, outside residences. Apor. Ay, yun yung Sabi nga ng Basta may ID ka. sabi ng police, pastor yung padaan niya, pray tayo na. Kaya basta meron kang Sinovac. Meron kang injection. Di ba? Hindi yung makakalabas pag wala. Wala, di. Kaya ako, isang injection lang ng ako So, yan po, kita nyo, God will supply. Letter E, borrowing keeps us from unnecessary dependence upon the body of Christ. So, 2 Corinthians 8:13-15. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. 15.
Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Oh, di ba? Biblical yan. Nangyari yan noong panahon ng mana. Di ba? He who gathered much had nothing left over. And he who gathered little had no lack. Kaya nga, sabi dito, borrowing keep us from unnecessary dependence upon the body of Christ. I do not mean that others should be ease and you burden. Hindi rin daw ibig sabihin niya. But by an equality, that now, at this time, your abundance may supply their lack. That their abundance also may supply your lack. That there may be equality. Amen? So, siyempre, kapag kaya nangungutang ka, di ba, pag nahihirapan ka, sa halip na makatulong ka sa gawain ng Panginoon, bayad na lang sa utang, di ba? So, kasi, ang purpose ng Panginoon, maging ano tayo, maging daan tayo to bless other people. Amen? Be a blessing, sabi nga in your church today, no? Sabi ni Maloy Malibiran, be a blessing in your workplace today. Roman number 6. What are some of the ways to get free and stay free from debt and financial bondage? Ito po, mga paraan para makalaya at manatiling malaya. Diba? Manatiling malaya, no? Kasi meron nakalaya tapos naalipin uli. Diba? So, our goal as a Christian should be to be free. Amen? That is our goal. In order to have our freedom, we must be willing to pay the price. So, bilang ko po, pay the price. Acts 22, 27 to 28. Basa. To 28. Kaya lumapit si kay Pablo, pinuno ng mga sundalo, Pinuno, ikaw nga ba'y Romano? Opo, sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang binayad ko para maging mamamayang Romano. Malaki ang binayad ko, no? Para maging mamamayang Romano. Well, ano ibig sabihin ng you must pay the price? It must pay the price. You must pay the price. Yung bayad halaga sa Tagalog, ano? May gagawin ka parang pagpipigil sa sarili. Di ba? Halimbawa, ito na naaabot mo ngayon. Oh, ano sikreto mo? Bakit ang ganda na ng buhay mo ngayon? Ang ganda na ng kalalagayan mo ngayon? Ano sagot nung pinagbayaran ko yan ng halaga? May ginawa siya. Oo, no. Ibig sabihin, May gagawin. nag-effort ako dito. Nag-effort. You have sacrificed something in order Oo. to gain something valuable. Oo, di ba? Nagsakripisyo ako. Kaya ito na nararanasan ko ngayon. So, ganun po 'yun. You must pay the price. Sabi ni binayaran niya raw ng malaking halaga. Each of the following steps will help us to gain freedom. The more of these steps that we can put into practice, the more freedom that we will experience. How seriously do you want your freedom? Amen. So maganda sa church turo, no? Kasi marami po mga miyembro natin na baon pa sa utang Di ba? So maraming ganyan. Kaya dapat maging seryoso ka. Like for example, dahil yan nga, baon ka na sa utang, marami kang utang. Ang ginagawa nila, kukuha ng pantapol sa kabila, babayaran yung kasalukuyang utang para makapag-renew. Di ba yung mga ganon? Kaya, yun. Kami kumikita kasi marami nagpapa-print.
ID. So, nadagdagan na yung utang mo, di ba? Kuha ka sa pantapal, kuha ka uli. So, dapat yung kwentahin mo lahat ng utang mo, tapos isa-isa mong bayaran. O sana ron. Pigilan yung mga utang. Oo, yun pinang Yung mga Kasi ang mindset, tatapalan. Di ba? Nakalaya na sila. Nakalaya ka sa isa, nabayaran mo. Lumaki yung... Tapos nadagdagan naman ang utang mo. May utang ka uli sa kanya, utang ka na naman doon. So, sabi nga uli, Then the commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman?" He said, "Yes." The commander answered, "With a large sum I obtained this citizenship." And Paul said, But I was born a citizen. So this man's freedom was important to him. So he was willing to pay the price for it. Amen. So number 1, or letter A, in order to get out of debt, you must pay the price. And there is a point, Point number one, confess your fault and be willing to forsake old ways. Confess your fault. Saan ka nagkamali? Diba? Proverbs 28:13. Basa. 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi makapabuti, ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabago loob at nagsisisi. Amen. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. So kailangan po natin aminin yung ating mga pagkakamali. Amen. Kung saan ka nagkulang, kung saan ang hakbang mo na nagkamali ka, ihingi na lang ng tawad sa Panginoon yun. At sabi nga diyan, siya na nagtatakip ng kanyang kasalanan. Sabi nagtatakip, ayaw umamin. Nagtatago ng kanyang kasalanan. Diba? Nagmamalaki. Hindi raw mapapanuto. Hindi raw giginhawa. Diba? Pero siya na nagpapahayag nito. At saka tumatalikod dito. So may pagpapahayag at may pagtalikod. Yung dating lifestyle mo, baguhin mo. Amen? Sila na po magtatamo ng awa. Amen? Number 2, determine not to incur any new debts. Any new debts. Kahit na anong Kasi pagka uutang, parang minsan hindi iniisip yung paano babayaran Paano mababayaran Basta mahalaga makapangutang ako. Bahala na si Batman pagtapos nito. So wag daw natin i-entertain yung mga tukso-tukso na yon So we must shut off the tap before we try to mop up the spill. Yun daw po, we must shut off the tap. So, before we try to mop up the spill. Ano ibig sabihin dito? Di ba merong alak na pag binuksan mo, lalabas yung mga bula. Tatalsikan yung mga bula. So, ibig sabihin niyan, huwag mo buksan. Don't open. Kasi pag binuksan mo yan, hindi mo mapipigil yan. Di ba? Kakalat na yan. Virus na yan, kumbaga saan. Kaya, huwag tayo mag-attempt. Di ba? Pakaiwasan natin. So,
Hanggat ano, yung yung mga ano, yung mga card na ano, Credit card. credit card. Huwag natin ano. Di ba? Kasi pag may credit card ka, lakas ng loob mo eh. Yung babayaran mo rin yun eh, di ba? Ganun, baka may nag-aalok na utang. Ayaw mo, di ba? Buti sana kung binigay sa'yo, ano yan love gift, okay lang, di ba? Wala kang mantanggihan mo yan. May magbabayad daw. Yes, right ka lang, Masto. Yun nga eh. So, number 3, be willing to make sacrifices for the sake of personal freedom. Throw away catalogs if necessary. Catalogs. Di ba? Kasi parang sa mata yan eh, no? Kahit ngayon sa FB, no? Gaganda namang pinapakita nila. Talaga mahahalina ka eh, no? Tapos bibilhin mo. Nung dineliver, fake. Di ba? Wala sa katotohanan sa advertisement. Miniature pala. Di ba? So, kaya kailangan, ano rin tayo, no? Maganda dapat, nasa Lazada, no? O kaya, no? Pero yung mga common lang na mga patalastas doon, mga peke yun, ano? Karamihan, yung mga hindi dumaan sa Lazada, sa Shopee. Basta mura ho. Yung pagka akala ko ganito. Oo nga. Hindi ko dati ang dami na eh. Kaya nga, nakakadala, no? Nakakadala. Yung ano nga, umorder na magandang, ano raw, takip ng sasakyan, yung ano. Nung pinadala, yung inababa sa mga upuan ng sasakyan, paninipis. May magagalit yung nag-o-order. Okay, number 4, kaya iwas-iwas daw. Be willing to adjust your present standard of living. Be willing to adjust your present standard of living. Diba? Bawa ang buhay mo, ang kabuhayan mo, ito lang ang kakayanan mo. Gusto mong pinipilit mong angat, no? Yung standard of living mo. Diba? So kailangan nating kumbaga sa hanggang sabi nga ng kasabihan, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Diba? Proverbs yan no? Kawikaan yan So, cut corners on food and clothing. Make it a family project. Let each family member answer the question, what part can I play? You may even need to consider moving to a cheaper place for a season. Take drastic measures for the sake of freedom. Amen? Yeah. Halimbawa na lang, lagi ko nabibigay na example, yung magpapakasal ka, gagastos ka ng 500,000. Ang problema, utang pala. Loan pala. O, di ba? Kaya, asan yung practicality doon? Di ba? Tapos, ang laki ng ginastos mo. Binayad mo lang sa mga coordinator. Kung pwede mairaos ng Actually, hindi naman sa ganda ng kasal yan Hindi sa rangya ng kasal. Ang relasyon. Oo, di ba yun? Totoo yun May nagpakasal sa katedral, di ba? Nagpakasal sa magagandang mga hotel o palasyo pa, di ba? Pero hiwalay din no? So hindi po doon ng And number 5, consider the sale of certain non-essential items.
the sale. Okay, lalo, November, pagka, halimbawa, 30, 15, Pula-pula, yung pala, price lang po yung price. buy one, take one. Pero yung presyo, gano'n din eh. Ikaw naman, sale tayo. Kaya ang dami ng ESM eh. Kaya, Strategy lang. so yan ang mga ano yan eh. Number 6, cut up credit cards that are a temptation to you. Pumasok na yung credit cards, ano? Cut up. Ano, cut up? Ano yun? Putuli, guntingin? Pwede na eh. Para Pwede mo gamit, ano? Putulin na lang. Nakulong yung kapatid ko dyan sa Dubai, sa credit card. Iba. Nakulong yan sa credit card. Sa Dubai. Pero nakalaya na. Tinubos yung kapatid. Nakulong dahil ginunting niya yung credit cards, Sa hindi? credit card. Marami Ginunting? siyang utang. Ay, hindi siya Nilulong yung- sa Dubai. Nabaon. Tapos, Oo. binayaran ng ate ko yung ano, diyan siya sa kulungan. Nakalaya siya sa Dubai. Ano yun siguro? Dalawang gabay ko. Umuwi siya. Tapos hindi niya sinetted. Kaya nung pagbalik, inuwi siya. Tapos tinubos yung kapatid ko sa Dubai. Dalawang kapatid ko yun. Pagka ano ba may utang ka doon, tapos na umalis kayo, tapos bumalik, akala niyo wala na yun? Oo. Pagbalik niyo doon. Naka-record airport yun. pa lang. Oo. Dito lang po ata sa Pinas din ang huli. Buti lang, dito yung kapatid ko siya. Tinubos siya sa kulungan. Sa Australia naman, kapag wala kang trabaho na. Kasi natin mo, wala kang trabaho, kakalimutan lahat ng May ganun po sila, pati sa Europe country. Pag may yaman na bansa, Kaya isi-settle nila, tulungan kanila kung pa. Kasi mahalaga sa kanila yung ano dito. Integrity. Ano po, yung, kasi marami pong nade-depress sa utang eh. Sa UK, ganun po, parang isi-settle nila, tutulungan kanila kung paano mo babayaran. Kung gano'n, kunyari ilang months mo kayang bayaran, tapos i-stop na nila yung interest. Dito po kasi sa Pilipinas, Tuloy-tuloy. Talagang papahirapan pa. Saka- mababaon nila naman. Oo. Pag mayamang country. Dito sa barangay, tinutulungan namin yung nakautang na, ini-stop namin talaga utang. Yung tubo. Kung pa pwede pag-usapan na lang yung puhunan. Lalo kung nakapagtubo na ng maraming beses. Okay, number 7, set up a realistic plan and to begin to service all outstanding debts. Mag-set up daw na realistic plan, di ba? Contact your creditors. Ito po yung plan, ano? Make a monthly commitment. Keep them posted. Run to creditors. Do not run away from them. Bakit? Because your name is as stake. Diba? Bahid ng dungis ng pangalan mo yan. Amen? Kaya nga, ang susi, kontakin daw yung mga nautangan mo, kausapin mo, makipag-usap ka, makipag-settlement ka. Unahin mo ito. Sunod na lang po kayo, di ba? May monthly ka na ibibigay sa kanya, di ba? May listahan. Sabi, wag mo tatakbuhan ng mga nautangan mo. Di ba? Wag tatakbuhan. Sabi nga do not run away from them. Paano Amen? yun? Bishop, kung tubo na lang sinisita. Tubo. Bayaran niya na. Tubo na lang ang Sinisingin. Yung interest. may mga ganun, no? Yung Kaya na ba? hindi, kaya nga makipag-usap eh. Kaya mas maganda kung minsan magpabarangay eh. O kaya ano, para maging klaro. Tao lang. Mas mainam barangay. Pero kung halimbawa, nabayaran nyo na, ang dami na, tapos parang sa tingin nyo, nadoble na yung bayad nyo. Na-triple na nga eh. Pa rin. Oo. Ayan siya magdemanda na lang. Sobra-sobra. Kasi una, hindi naman sila mga talagang legit na... Bawal yung Oo. ginagawa nyo. Bawal yun. At saka doon nga, kahit sa barangay, inayos namin yun. Talagang, lalo nung lupon ako, pag ginawakan ko yung kaso ng utang, talagang tinitingnan ko ilang beses na nakapagtubo. Oo. Diba? Minsan yung, halimbawa, 40,000 lang ang nautang. Tapos ngayon sinisige sa'yo 120,000. Oo, may mga ganyan. Kaya lang naman naano kayo dyan,
Kasi usurero yan eh. Kumbaga, sisingin kayo na may galit. Ikaw naman, May stress ka na. may stress ka. Oo. Pero kung hayaan Pag hindi ka marunong sa batas, lalo na yung may stress ka talaga, matatakot ka. kukunin yung sasakyan nyo, bawal mo yun. Kahit may pirmahan kayo. May ganyan po ako. Parang nagamit ko po siya saglit lang, kaya lang, tumubo ng tumubo. Yun nga. Nabayaran ko po siya, so parang sobra-sobra na yung nabayad ko. Kaya lang may remaining pa po palang 1K. Wala na akong access sa Tumubo email. yun, no? Opo, pumupunta siya sa bahay ng nanay ko kasi doon po ako dati nakatira. Sila yung ini-stress kasi kesyo daw kukunin daw yung mga gamit. Sabi ko, magkano Bawal ba? yun. 2,000 plus lang. Mawag mo na yun kasi matagal ko nang hindi ginagamit. Wala na yun, di ba po? Sabihin mo lang, wala na ako dito. Hindi na ako makatira. May stress po kasi sila sa ganun. Pagka mga ganun, kasi mga mandaraya yan, magpa-clearance kayo. Ito last payment ko na, bigyan mo ko ng clearance. Ganun, okay, gumawa kayo sulat na stop na. Kasi yun yung nangyayari. Teka, may ano ba kayo? Pero kahit may existing balance ka pa, pero may clearance na, hindi na kayo sisingin. Ako, yun yung mga pinapayo, o hindi na kayo ng clearance. Saan ko mangingi na clearance? Doon mismo siya binayaran mo. Kaya lang po di ba sa mga bangko, pino-forward na nila sa ano eh. Ano po ba tawag doon? Yung Hindi, puntahan mo rin. may at kasi mga minsan- attorney yung naniningil. Kasi yung mga nag-settle niyan, minsan napapalitan yan eh. Kung kunyari kausap nyo, nag-resign yan, o lumipat na rin. Kaya panibagong transaction na naman yan. At mas maganda, meron ka na. Sino mo nila binibigyan? O pwede nang pabayaran na lang po. Sabi ko kasi binayaran ko na yun, sobra-sobra. Sabi ko. Hindi, pagka bayaran nyo na lang, tapos sumigil na ng closure. O ito wala nang kasi pag umabot pa ng 10 years yan, magugulat ka na naman. Baka mamaya, Sisingin ka na tumubo na naman. Oh, 10 Diba? years na nga po yung nagulat ako na. Buhay Kaya pa to. kamingin na ng clearance. Kasi talagang yun, hindi nila titigilan. Mahirap kasi pag sa bangko ka nakautang. Mahirap yun. Sa bangko tsaka sa lending. Oo. Kasi sa lending, yung sinanla mo, nakuha na yung, halimbawa sa sakyan mo, lumalakad pa rin yung may tubo doon. Ang lending, hindi pa pwede magpabarangay. Hindi yung Bakit? kasi company yan eh. Sa barangay kasi, person to person. May policy kasi sila tayo. Hindi kailanman po pwede magpabarangay ang lending. Ayan, Kasi- kasi tumubo ng tumubo. Ganun na O kaya, ang magpapabarangay sa'yo, yung collector ng lending. Yung tao mismo na nagko-collect, na naniningil. Parang kinatawan lang. Pagka halimbawa pinabarangay ka, sabi mo bawal yan Bawal yun. Oo. Kasi personal lang yan eh. Personal na loan mo yan. Hindi ko pwede malaman ng iba. Okay, number 8, enlist the help of God and expect His assistance. Kaya, dito sa 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7, sino may utang diyan? Grade 1 sa Boracay. Sino may utang? Yung propeta? Yung propeta na namatay. Propeta na namatay na si Ang pamana niya, utang. May iwan dyan pa. Sasama niya. Buti, andyan sino yung propeta na nandiyan dyan? Si ano? Elisha? O Elijah? Elijah o Elisha? 2 Kings na yan eh. Elisha na. Elisha. So, advice niya, di ba? Ganito. Para kailangan bayaran mo yung utang eh, no? Kaya sabi niya, tingnan mo kung ano yung mga lalagyan mo dyan sa inyo. So, nag-ipon ng mga lalagyan, langis, ano? Tapos, ibenta mo, bayaran mo yung ano. May paraan. Kaya, kailangan ng wisdom, yung, baon na baon ka na sa utang, na-stress ka na, hirap na hirap ka, paano mabayaran? Sabay-sabay na naniningil. Kailangan ng wisdom niya, kasi na ba unahin ko rito? Ganun, kausapin mo. Tapos, unahin ko po muna ito, tapos sunod na lang po kayo. Pwede po ba na wala ng tubo? Yung mga ganun. Kasi hindi na po na talagang Ganun yun.
Lalo na po yung mga delinquent, ano na. Ganun po yung mga... Ganun ang ano eh. Wala na kayo mabayad sa inyo. Gusto niyo ako magbigay na. Pwede naman rin kayo Yun. So, God wants to help us in miraculous ways to get out of debt. He wants to give us creative idea or extra income. Amen? So, ang Diyos daw po, gusto niya daw po tayo tulungan. Tulungan sa anong paraan? In a miraculous ways, ano? Kasi miracle yan eh, yung makalaya ka sa utang, yung baon na baon ka sa utang, tapos makalaya ka. Matinding miracle yan. No? Kasi ako personal, naranasan ko rin dati, nabaon kami sa utang. Ang hirap. Doon sa isda. Ha? Sa isda. Nung nagtinda pa kami na isda. Eh kasi pinalulugi mo yung mga tinda mo eh. Huwag ka na, ano, basta masingit pa kayo din So, Kami ni Elmer ng tindahan. ang gagaling pa naman yung mga humahango sa amin. Akalain mo nakapatay na. Hindi namin alam nakapatay na. Humango pa sa amin. Ano, daming hinango, dalawang bilao na malaki, paninda niya. Tapos pagdating ng tanghalian tayo na kami nahantay, magbabayad. Wala na, kahit anino, wala na eh. Ano yun, nahuli na. Oo, nung Ginawang... siguro, pamasahin niya siguro pagtago. Magtakas. Tatakas na. Oo. Meron pa din siya, di ba po, yung sinaksak sa page 3. Hindi na masingil ng asawa niya kasi yung listahan, yung ng dugo, yung mahilig magpatawa na tindera at tindero niya ng isda rin. Oh, hindi ko na matandaan yun ah. Naksak yun sa page 3 dahil sa mga tumba na patagay siya. Saksak siya dun. Hanggang sa yung listahan, puro dugo, hindi masingil ng asawa niya. Ewan ko. Nag-remit kami ni Pastor Elmer. Kaso wala ayan. kami dinugog pareho. Oh, tandem kayo nun eh. Oh, may partner yan eh. Ito eh, binanggit may pangalan. Partner mo eh, no? Pastor na kayo nun. Oo, kami ni Pastor na. Nag-aaral kami. Nag-aaral sa Andrew rin yan eh. Siya nga nagturo sa akin sa Andrew eh. Oh. Okay, number 1. Establish a pay-as-you-go system. Pay-as-you-go system. Huwag mong tatakbuhan. Di ba? Ito, sinabi dito, ang babae dumating sinabi sa tao na sumagot dito sa babae, umayaw ka at bili mga langis, bayan ng mga utang. At ikaw tanging mga anak mo ng version na lang. Sinambayad nila siya yung babae ng utang. Sa chapter 4. Oh, second, yun na, yung kanina. Pinito niya yung langis, tapos yaran utang mo. Tinuruan ng kaya nga kailangan humingi ng payo eh. Di ba? Humingi ng wisdom, humingi ng payo sa man of God. Kung ikaw marami kang utang, tuturuan ka, di ba? Nagkautang ako sa abon. Abonahan pala. Abonan. Ngayon, babayaran ko rin kinanay yung dahil. Kalahati na bayaran ko eh. Kalahati na lang bulan. Yun. Nakonsensya ko lang. Abonado talaga. Alam ko walang ahapon. Hindi pa mga deodorant at abonado ko sa abonado. Kalahati pa ko. Sa limang dato, hindi na bayaran. Kaya bawal talaga yung utang yung Sakit sa bulsa. Sakit sa bulsa. nakita ko nga sa Facebook yung tindahan doon, bawal ang kulang. Bawal ang utang. O, totoo yan. Bawal ang kulang. Bawal ang ihahatid ko na lang. Babalik ako. Tinadaan ko lang. Tinadaan ko lang. Baka makalimutan. Pay as you go. Parang sa tindahan. Yeah, pay as you go. Ito yan, no? Minsan nagiging dahilan na lang eh. Oo. Gagala ng kulang talaga. Sasabihin, Oo. tandaan ko na lang ha. Oo, di ba? Dadaan ko na lang. Tapos mamaya pag dumaan nga, Ang daan ko na yan na. Tingin ko na lang. Uy. O kaya, sa halip na dadaan sa harapan mo, iikot na lang. Hindi na makadaan sa tindahan mo, di ba? Ganun eh. Kita mo. Iibo yung daan. Makasalubong ka, biglang lilit. Kaya, Hindi na bigla- tumitingin O ng kaya Bigla- magsabi bigla- na lang bigla- yung nagkaroon ng kalimot eh. na hindi ka makilala.
Sombrero ka. Nakakasilaw para siya pag inutangan ka. Nakakasilaw ka. Oo, no? Kasi pag nakita Yun nga, bigla na lang. Kayo po, Biglang yumuyo ko eh, no? meron akong Hindi kayo mo. Minsan sila yung hito eh. pag nakikita ko, pag Hindi nasisigaw sa akin. Iwas ang daan. Shortcut. Mm. Okay, number 2, pray about major purchases and submit them to God's will. Yan. Yung dalawang blanco, pray about and submit them to God's will. After you pray, wait patiently and give God a chance to supply. Di ba? Pinagpipray, di ba? Mga major purchases. Number 3, do not research and seek counsel concerning major purchase or purchases. In Proverbs 18:15, the most expensive item available is not always the best quality or the best option for you. Do not buy more quality than what you actually need. Basa po 18:15 ng Proverbs. ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Ang may unawa, ang matalino nagdadagdag ng kaalaman, di ba? So, kaya kailangan maging matalino tayo, di ba? Punong-puno ng kaalaman. Pang-apat, in order to stay out of debt, pinag-usapan natin ha. Ika-apat, seek to excel in your work. Work hard, di ba? Sabi ko nun eh. Hard work triggers all the promises concerning diligence and sets the stage for possible raises, promotions, of course, and bonuses. Amen? Excel in your work. Kailangan mag-excel ka sa trabaho. Hard work. Sabi nga ng Proverbs chapter 6, tignan mo yaong langgam. Ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay niya'y pagmasdan mo at nang ikaw ay mamulat. Walang pinuno na nag-uutos. Di ba? So, kusang-kusa, kusang palo. Di ba? Naghahanap ng makakain. Proverbs chapter 6. Yung inaano ko, binukot ko. So, galitan Diyos sa tamad. Amen? Bawal ang tamad. Kaya kailangan maghanap ka na ikabubuhay mo. Baka sa tamad eh. Baka maging langgam ka. Galit sa Diyos sa tamad na tao kaya maging langgam. So yan ang ano. Kaya kita nyo, no? Yung mga inchik, di ba? Nagiginhawahan na kanina. Masisipag sila, mga inchik. Sipag yun. Dahil taho lang ang dati tinda nun ng mga yun. Businessman. Ngayon may-ari na ng taho. Di ba? Yung mga Pilipino naman na dating amo ng mga inchik. Bandang huli sila na yung trabahador ng inchik. Bumaligtad talaga. Kaya wag natin isisi ko minsan, di ba? Minsan isisi natin sa ating yung hard work. Hard worker kasi. Kasi yung gobyerno, sinisisi na, pag-rally nila. Matinis. Yun nga. Ang taas ng langis. Hindi tumata si mga sa akin. Kasalanan pa rin ng gobyerno. Rodo, gasolina, ang taas. Tumaas ang langis, kasalanan pa rin ng gobyerno. So, seek to excel in your work. Mahalaga po yan. Hard work triggers all the promises concerning diligence and sets the stage for possible raises. Di ba kapag hard work ka, pwede kang ma-promote, Possible. di ba? Pwede kang bigyan ng reward or award ng amo mo. More opportunity. O bonus. So, ganyan po. O bandang huli, dahil hard work ka, nakita mo kung paano yung galawan ng business ng amo mo. Ginaya mo. Diyan yung mga nasa klase ko. Ganyan yung mga asenso eh. Diyan ka magsisimula muna eh.
Pahinante ka lang muna. Wala mong strategy. Di ba? Bandang huli, sinubukan mong inaral mo yung galawan doon. Ganun na, ano. Ganon. Bilyonarya na yun ako. Nilibre nga kami sa yung Pico de Loro. Ba yun? Sa Batangas. Kaya ang dami namin, parang nasa 20 kami. Sabi niya lahat, 3 araw. Biro mo, no? Na ano lang yan, naaral lang niya. Ang dami mga ganun, from rags to become Pero mas riches. ka pa rin dahil pastor ka. At pantas ka. Nasira ko Yung ano, yung pinuntahan naming ano, nung nagpunta kami ng Jensan, ang laki ng ano niya, resort. Siya yung merong pinakamalaking resort doon sa ano, si Pastor Elmer Ruda. Dati siyang tricycle boy lang. Ano sikreto? Tapos natuto ng ano, yung sa construction, natuto man sa construction. Pagkatapos sinubukan niyang kumontrata. So, naging contractor. Kita mo, no? From tricycle boy to become contractor. Tapos marami siyang ano triple P yata yung kanyang ano. Lagi sobrang mayaman. Mo. Ganun lang, sisimula ka sa ganun eh. Si Botox sa Sorsogon, yung mayor ngayon ng Sorsogon. Yung ano nila Pastor Arnold. Dating pahinante lang din yun ng ano yung mga gravel and sand ganun. Natuto sa gravel and sand business. Nagkontrata. Naka-tie up niya si Chis Escudero. Alam mo? Ngayon, sobrang yaman na. Di ba? Kita mo yung ano ron, yung kalsada po doon sa Sorsogon. Ang laki. At ang gaganda. Maayos yun. Oo. 6 layers sa kabila, 6 layers sa kabila. Sila yung ano noon, nag-construct noon. So, gano'n lang. Sisimula na sa ano, basta kailangan aralin mo lang. Ito, Pastor, napapanood ko si Pastor Jennifer, di ba? Footman ka na ba doon o ano? Ano lang po, yung ano po parang sa akin versatile. Kahit anong basta kaya. Yan. Pwede sa construction, pwede sa... kumbaga sa ano, Jack of all trades. Master of na. Pero hindi, later on, pwede kang i-promote ng Panginoon dyan kasi tutulungan ka ng wisdom ni Lord eh. Diba? Alam mo may mga galawan. Mga client ko po is mga Chinese. Walang Pilipino. Kasi yung Chinese, iba sila mag-trust. Kapag yung isang kliyente mo, naging ano ka sa kanila doon, naging bad ka sa kanila. Wala na. Ikakalat yun sa buo. Kaya, nag-install ako ng mga CCTV. Si Pastor Marlon Manayon. Engineer 'yun eh. Engineer po. Pero ang boss niya Chinese. Binigyan siya ng isang warehouse na napakalaki doon sa Abra. Supplier ng mga construction materials. Pag natuwa yung pag natuwa ang boss mo sa iyo, kahit inchik pa yan. 'Di ba? May bonus, may promotion. Favor sa Oo, may favor. Kasi gagamit. Ay, wala na pala. Yes. Gusto magpagawa ng CCTV camera doon. Hindi ko Pastor Martin. Pastor, sabi ko magkano. Magkano ba? Depende po. PM na lang. PM sa Okay, number 5. Develop a strict budget. Ayan, strict budget for handling regular finances. Do not let quarterly or annual payments sneak up on you. Strict talaga yung budget, ano? Mahalaga po 'yan. Kaya may budget manager ka. Letter number 6, cultivate a spirit of contentment. Yun. Let your fourfold motto be. Letter A, wear it.
Don't get into the style trap that forces a new wardrobe every year. Wear it. Ano pa? Eat it. Don't waste things and end up throwing them away. Di ba? Sa pagkain lang, di ba? Takaw tingin ka. Pinakita yung catalog. No? Order ka ng order. Hindi naman bullshit. No, hindi man uubusin. Ano mo lang. Pababalot mo lang. Ayaw minsan mahalaga yung gano'n eh. Kasi tingnan mo, ano ba? Lalo sa pag may Sumobra man, konti lang. May kasama ang bata, no? Oo. Pag mo nang order, ang bata, Kaya nga, yung kaya lang kainin, ano? ayun So- mga babae man, nagbibigay pag di masarap. Totoo yun. Eh, yung pagkain pa, pagka malamig na, parang hindi na masarap eh, no? Letter C, make it do. Make it do. What? Anything. Car, land, ano to? Lawn mower? Ano yung lawn mower? Ito, lawn mower. Whatever. Nagtatapos. Ha? Nagtatapos ng mga damo. Take good care of what you have. Lay hands on it. If need be, in the meantime, save for a new one. So, and letter D, thank the Lord for it. Sabi nga, be thankful for the things that you have because they are paid for. Oh. Yan. Pasalamatan daw ang Panginoon kung anong meron ka. Bakit? Bayad na yan. Tama ba yun? Ano ba yun? Mahirap pa. Pasalamatan kapag hindi ba bayad, ano? Kaya nga sabi sa uli, bumper sticker, nakalagay doon, don't laugh, it's paid for. Ano ibig sabihin no? Don't laugh, it's paid for. Ibig ba sabihin ito, ano? Huwag kang tumawa, bayad ko na yan. Pampito, establish monthly savings policy. Ayun. Establish monthly savings policy. Hindi ubos-ubos biyaya. Di ba? So, kaya nga merong ano yan eh, earn all you can. No? Save all you can. And then, give all you can. Meron tayong papasundan sa susundan na yan. Yung kay John Maxwell. Ayaw kay John Maxwell. Kaya nga, earn all you can. Ibig sabihin, kumita ka hanggat kaya mo. No? Tapos, magsubi ka, mag-impok ka. Hindi mo pwedeng, minsan hindi nakapag-impok eh. Establish a monthly savings policy. Number 8, become a tither and a giver. Tither and a giver. Para mahirap sa marami yan, ano? Di ba? Sabi nga, you can raise your standard of living. Tama ba? God can raise the standard of our living. Ibig sabihin, pwede ka paginhawahin ng Panginoon. But don't forget to raise your standard of living. Giving. Giving, di ba? Kanina, living, ngayon giving. Huwag po rin natin kaligtaan na tayo po ay, habang gumiginhawa ang buhay mo, no? Pinapaginhawa ng Panginoon ang buhay mo, tumataas din ang standard of giving mo. Minsan kung kailan yumaman, tsaka naging kuripot. Di ba? So, when you tithe, you activate the windows of heaven. You close of the bag with holes, and the devourer is rebuked for your sake.
Malakay chapter 3 verse 10 yan, di ba? And ultimately, God wants us to be in such a place of liberty that we experience a new freedom and a lifestyle of generosity. Jesus said that it is more blessed to give than to receive. Most of us know little of this truth. No? Yung iba, alam na alam yan, pero yung realidad niyan, hindi ginagagawa. In in Psalms chapter 37:21, the wicked borrow and never repay, but the godly are generous giver. Amen? So, God wants us to be in a position to help those in need. But most of us have so many debts ourselves that this is virtually impossible. Tagalog, nais daw po ng Panginoon Diyos na ilagay ka sa isang kalalagayan na makatulong sa iba na nangangailangan. Tama? Pero ang nakakalungkot, marami po sa atin, baon ng utang. Maraming utang. Paano ka nga makakatulong? Ikaw mismo may utang. Tulungan. Di ba? So, kaya imposible na ikaw ay makatulong. Unahin mo muna yung pangangailangan mo. Kaya, gawin po natin lahat ng kaparaanan makalaya sa utang. And letter C, be careful of wrong solutions that may carry heavy consequences. Maging maingat daw po tayo sa mga maling solusyon. No? Na lalong napapasama. No? Mag-aani ng matinding tinatawag na consequences. Ano-ano po yung mga wrong solution? Una, yung tinatawag na bankruptcy. Yung bangkarote sa Tagalog to, no? Bangkarote. Pag may business ka na bankrupt, ano? So, this is really not a Christian option. It is not honorable, no? Way to handle real debts. You are in effect defrauding others and asking them to involuntarily pay for your irresponsibility. Pangalawa, quick fixes. Ano to sa Tagalog? Madaling solusyon, agarang solusyon. Mga quick fixes. Sometimes we think that if we get a second job, we can get out of the hole. This may be an option, but it can also lead to an imbalance in our lifestyle that will have future consequences on our children. Children still need their parents. Amen? Di ba marami mga ganyan? So, trabaho ng trabaho para magano 16 hours magtatrabaho. To the point na kulang na siya ng panahon sa kanyang mga anak, Pamilya. kanyang pamilya. Hindi na kilala. Oo, hindi ka naman. Yung mga nag-a-abroad, ano, di ba? Yung mga ganyan, may mga nagsisisi sa bandang huli. Di ba? Kasi meron ako na-encounter na ganyan eh. Talagang tagal niya sa abroad, 20 taon. Sabi niya, Bishop, pag-aral ko sila. Pero merong something missing sa akin. Parang meron akong kulang sa aking mga anak. Kasi hindi ko nasubaybayan ang kanilang mga yung paglakad, no? Yung paghakbang-hakbang nila, pag-alaga sa kanila, pagkarga sa kanila. Hindi ko hindi ko napaliguan, hindi ko sila napaliguan, maliliit pa sila. Hindi ko sila masyadong nayakap. Kasi nga, doon na ubos ang panahon niya sa abroad. No? So, ngayon, malalaki na sila. Gusto ko man yakapin. Ayaw nila. Di ba? Kasi iba yung bata, iba yung malalaki na sila. Another one, bill consolidation. Ito po yung tinatawag na
pagsasanib ng mga utang. Pagsasama-sama ng mga bills, di ba? This can help especially if you have borrowed funds at a very high rate of interest. Yan. Tignan nyo, no? Yung mga lalay, 5-6 na yan. Kasi sa 5-6, merong overnight, 5-6 na kagad ang babayaran mo. Meron man weekly, no? Pag 10,000, 12,000 na ang balik noon. Pagkalipas sa'yo, matik under ng buko. O, di ba? Yan, 30 days eh. Di ba? Yung 5-6 nila, 30 days eh. Mapalad ka pag may 40 days o 60 days na 5-6. Sa Bombay na yun, yung mga ganun, 60 days. Pero kapag Pilipino, grabe yung mga Pinoy. Yun nga yung aming nakautang sa Pilipino na nagpapa 5-6. Nakalain mo tumubo at later on nirimata yung bahay. Nirimata yung lote. Kung alam ko lang na bawal yun. Hindi ko lang alam kasi bawal nung araw yun. Di ba? Dahil inosente yung phase 7 kila Ate Josie. Nirimata ng Tao-tao lang yun. tao lang yun. Kasi dapat meron pong rate of execution na talagang dumaan Walang sa initiate. process. Bawal pala yung rimatahan na ganun. Bawal pala yun. Dapat may initiate pag binili mo yung titulo sa initiate. Hindi, nirimata nga ng na nagpapautang na Pilipino. Kaya may hirap na ito wala. Halimbawa, utang mo lang. Halimbawa, 50 mil lang ang utang mo. Kaya dahil tumutubo yun, sasabihin na daw, 300,000 na yung utang mo. Ririmata ko na yung bahay. Tawag lang ba siya parang equilateral, yung parang basta yun ang term. Sa mga nangutang, bawal, lalo na bahay, bawal kunin po yun, bawal irimata yun. Illegal yun. Buti nga kung alam mo lang ang batas. Yung kukuha ka lang ng, halimbawa, gamit niya sa hanap buhay niya, no? Bawal yun. Yung gamit sa bahay, bawal ka kumuha ng ganun. Ang gawin po ninyo doon, Maliban din siya kung siya nagkukusa. Oo, kung kusa na lang, pumayag ka. Pero yung pwersahin mo, reklamo mo yun. kahit po yung motor, Oo. yung motor na kukunin nyo, kukunin ng Hindi. kasi, din tsaka yung mga Kasa. bibigyan nyo. Kasi Video. pangalan nyo nandun hindi mo sa kanila Kaya may accountability ka sa banko. Ngayon, sabihin mo, magbabayad ako. Gumawa ka ng waiver o ng promissory mo. Hindi pa pwede yung on the spot kukunin. Oo. Ay, mga Tsaka kailangan dadaan sa due process. Kahit meron kayong kasunduan, hindi yan Oo. maliwala yun. Kasi kailangan, merong... Kasi pag lalo ginagamit mo na yan sa paghahanap buhay mo, source of income mo yan, mahigpit na ipinagbabawal po yun. Kahit yung mga lending na di ba yung, lista niyo yan, yan. Bawal pa rin po din. Hindi nyo nga sila pwede papasukin sa bahay. Hindi, pag pumasok kayo, yun po yung trespassing. Trespassing yun. Bawal. Kasi lahat dadaan, kailangan may kasama sharing. Iba yun. Siyempre, dumaan na sa korte yun, sheriff. Pag may sheriff, wala ka na magagawa. I-hold yung lang siya. isang latira ng nanay ko, kuya, pag kinuha nila yung bahay namin, kailangan balik yung pera nila bago makuha yung bahay. Nasang latira pa namin. Kasi ang mahirap yan, pag sinanla nila sa bangko. Kaso kami sa latira ba, tao-tao eh. Dito sa latira, tao-tao papel lang eh. na sinulatan papel. Pwede yun. Pwede lang Lahat ng bagay yung inotaryo. Panotaryo yung lahat. Para may demand din siya sila. Oo. Tatapos din naman ilang taon lang naman yun. Tama. May pirmahan, may procedure pang witness eh. Dalawang taon lang. Bali wala yun, basta wala notaryo. Ay, tama. Minsan nga, nagsasanlatira. Isasanla sa'yo, yung pala, nakasanla na sa 5 tao. Ganun na nangyari doon. Oo. Sinanglan naman sa iba. Naku, bago na itong nanay. Oo. Tapos ang mahirap Yun ang doon, mahirap po. sinanla na sa bangko. Ngayon, Hindi, wala pa. malalayasin kayo ng bangko, wala kayong magagawa. Hindi, wala pa sa bangko. Hindi Yan naman nga, sa pagkasosyal yung... Kasi, pag sanlatira, ano ba, lima ang pinagsanlaan. Kung sino yung nakatira, siya yung makikinabang doon. Ganun nga.
Kasi may nakatira na ron eh. Nakasanla rin pala sa kanya yun. Oo nga. Tapos meron, eto yung 5 na pinagsanlang, gusto nung kukunin. Eh, nandiyan dyan yan eh. Hindi mo pa pwede para paalisin yan. Lalo nandiyan na yung mga gamit niya, naka-ano na yan, naka-stable. Pabarangay daw kami. Sige, pabarangay kayo. Sabi ko. Lalabas nun, naloko sila. Lalo ko sila. Ganun na. Sabi ko kay nanay, kuya, kayo kasi. Sino yung unang pinagsanglaan? Siya yung Lahat may ng kapatid. natin sinasanggapira niyo pa. Kasi pare-pareho kayo may papel, o. Halimbawa, pareho, ginawa kayo na notaryo, pare-pareho. Pero mas makikinabang ang kasalukuyang nakatira na dyan, nag-occupy na dyan. Kaya huwag kayong kukuha ng sanlatira na hindi ninyo uukupahan. Lahat ng bagay pupunta kayo sa RT. Sa RT. Sinabang yung nanay kuya sa pera. Huwag din kayo bumibili ng mga ano, yung parang sa mga dinonate lang ng mga ano, kunyari kailangan no, No. madidihado rin nung kayo dun. Kasi ang nakapangalan pa rin, mismo yung nagbenta. Yung parang mga yung inandar sa kanila, o yung mga babae. Pabahay, yung mga ganun, pabahay. Oh. Award lang sa kanila. Award, oo. Kasi pagka ang nangyari doon, nabayaran nyo na, siya pa rin mag-claim nyo kasi pangalan niyo yun. Eh naman dito sa NHA, ito ibang pangalan to pero gumawa kami ng deed of sale. Iyon pa pwede yun. Tapos a-apply mo sa pangalan mo ngayon. O halimbawa, nabayaran na ng may-ari, tapos binili nyo, pwede yung okay kayo nagbayad. Pero yung mga, kasi may mga mandurugas. Oh, yung mga Nabayaran na sila pa rin mga professional eh, may mga professional na ano yun. Okay, let's pray. Tayo manalangin. Sige, Pastor Joey, ikaw mag-close ng prayer. Maraming salamat Panginoon sapagkat sabi mo sa Hosea, Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Kaya na Panginoon, nag-aaral kami ng kaalaman at malaman namin na mga batas Panginoon. Kinakailangan namin sa simbahan, sa pamilya, sa aming gobyerno. Salamat sa tubayan po kami na lagi kami pasakot din sa pamalaan upang hindi magkagulo ang gobyerno, ang Diyos, ang aming simbahan ay mapalago sa magitan ng Panginoon. Tamang lakad at pagpapasok ng batas at ang pamilya patuloy ng Panginoon para si Bishop Jess, Panginoon, bless ang pamilya niya, church, government sa tamang gobyerno. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. So next